papaano ka ba naman hindi ka magagalit sa mga ganitong may-ari ng ospital na ito na namatayan na ng pasyente ang asawa pero ganun pa rin, hinold pa rin yung babae. Grabe. Ha? Walang konsensya, walang awa itong may-ari ng ospital na ito na inyong mapapanood. Mama Mi TV mula dyan sa Japan. No? Matindi ito, Mama Mi TV. Dapat talaga gayahin natin sa ibang bansa, lalo sa Japan. No? Sabi ni Roberto Official TV, walang hindi mo kailangang mag-down payment. Dahil bawal nga dito sa Pilipinas, may batas na tayo dyan eh. Ah, alam natin yan bakit sa ngayon lamang ito na hindi pa rin nakikinig. Itong mga may-ari ng ospital na ito. Katulad ni Rochelle, no? Unang kaso niya ay talagang namatay na yung kanyang asawa pero hindi talaga siya pinauwi. Meron pa dyan yung magkapatid na sina John at Lavery, na kung saan namatay nga asawa nitong si John. Pero ang pinalit ulo naman ay itong si Lavery na kapatid ni John. Grabe talaga. Mayor Wes Gatchalian, mabuti, salamat at tinulungan mo ang iyong mga kabarangay. Panoorin natin ang bidyong ito. Tulong sa ospital, Malacanang ang ipinatutupad umano ng isang private hospital sa Valenzuela na ayaw umanong palabasin ang kaanak ng ilang hindi makabayad ng bill. Nakatutok si Jonathan Aldab. 3 araw umanong hindi pinalabas ng isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle matapos mamatay ang kanyang asawang pasyente ng ospital. Pinayagan mang maiuwi ang labi ng kanyang asawa, siya hindi pinayagang makauwi dahil sa hindi babayad na hospital bill na higit kalahating milyong piso. Nasa labas na po yung asawa ko, nakaburol na po siya. Tapos ako nasa hospital, kaya hindi ako makatulog. Kakaisip kung ano pong gagawin ko. Kahit man lang daw bumili ng pagkain sa labas, bawal. Namalagi daw siya sa waiting area ng ICU kung saan binabantayan daw siya ng gwardya. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Tuliro at nanghihina ang ginang hanggang kanina, kaya kinailangan siyang ilabas sa kalagitnaan ng press conference kasama ng mga opisyal ng Valenzuela. Sinabi sa kanya, kahapon pa o nung isang araw pa namatayan, dapat maayos na siya, dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Ganun ho, walang awa. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit ulo rin daw ang sinapit ng magkapatid na John at Lavery sa kaparehong ospital. Nalaw naman nilang ilabas yung bangkay ng asawa ko, ngunit maiwan yung kapatid ko. Kasi ang gusto nila makapag-settle ako that day. Hinarang pa raw ng gwardya si Lavery nang lalabasan na ng ospital para bumili ng pagkain. Dinala raw siya sa opisina ng safety officer at 4 na oras daw hindi nakalabas ng ospital dahil hindi pa raw nababayaran ang bill nila na lagpas 700,000 pesos. Dahil ayaw palabasin ng kanyang kapatid, pinapulis ni John ng ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na 50,000 pesos at promissory note. Yung promissory note po, kahit labag din ka sa kalooban ko kasi ang laki po talaga eh. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K, tapos yung balance din sa ibang araw. Hindi ko po alam saan nakukuha ng gano'ng kalaki. Kaya hirap na hirap din po kami nun. Okay mga kababayan, tutuloy muna natin sandali. Sa tulong ng nakita naman natin kung paano ang ginawang pang-aabuso, pang-mamaltrato sa mga kamag-anak nitong mga pasyente na ito, katulad nitong si Richelle, no? 3 araw na hinold, kinulong dyan sa ospital na yan. Grabe. Talagang doon pa lang may kaso na yan na siguro yan ay illegal detention. Kasi pagka private person, if a crime has been committed by a private person, yan ay illegal detention. Pagka government official, yan naman ay arbitrary detention. So malinaw na iyan ay illegal detention, mga kababayan. Pwedeng mauwi yan sa serious illegal detention. Maaring wala hong piyansa yan. Kaya dapat panagutin ito at ikulong ang mga may-ari na yan at kasuhan. Mabuti na lamang, no? Mabuti na lamang. Nandiyan si Mayor Wes Gatchalian na napakagaling. Kaya nga sabi ko nga, dapat talaga Mayor Wes Gatchalian, sir, tama, kinasuhan na ninyo yung mga may-ari
at panagutin yung ospital na yan. Kung kinakailangan na kansilahin ang kanilang mayor's permit, ay gawin natin, Mayor. Tulungan natin itong mga biktima na ito. Yan si Mayor Wes Gatchalian, talagang mahusay po yan. Magaling po yan. Yan po'y dating congressman, 3-termer o higit pa na congressman ng Alay Buhay Party List. Napakahusay po niyan. Ngayon siya na po ang mayor ng Valenzuela City. Pagpatuloy natin. Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng East Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital kanina pero sabi na nakausap namin sa information desk, sinabi raw ng kanilang safety officer na hindi muna sila magbibigay ng pahayag. Patuloy naming sinisikap na makuha ang kanilang panig. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni na John at Lavery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento rito ng pagkulong o pagkandado. Hindi naman daw kasi nakalak ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw ito pinigilang lumabas ng gusali ng ospital. Batay sa Republic Act 9439, bawal ikulong sa ospital ang mga pasyenteng hindi makabayad ng bill. May multa itong hanggang 50,000 pesos o kulong na hanggang 6 na buwan. Pero nakukulangan dyan ng Valenzuela LGU kaya gagawa raw sila ng ordinansang mas matindi ang parusa sa mga ospital. Naintindihan ko po na negosyante sila. Kaya ho, meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rin-release, ang death certificate hindi rin-release. Pero nagugulat ako nga, tao ang hindi rin-release, buhay na tao. Sumulat na raw ang LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24. Okay mga kababayan, Mayor Wes Gatchalian, salamat sa pagtulong mo sa iyong mga kababayan dyan sa Valenzuela City na biktima ng itong walang hiya at mga abusadong may-ari ng ospital. Anong pangalan ng ospital niya kasamang Kiyan? Dapat sa mga ito ay talagang ikulong eh. Malinaw na may batas tayo dyan. Dalawang batas ang binanggit, yung Republic Act 10932 na bawal ang humingi ng down payment. At yung isa pang Republic Act na binanggit ni Mayor Wes Gatchalian na may multa na 50,000 in above doon sa hihingi ng down payment at pagkulong sa mga kamag-anak ng mga pasyente o mismong pasyente, mga kababayan. Tingnan mo, death certificate, birth certificate, hindi ibinigay. Sus, mercy. Panahon na para tingin ang batas na ito at gumawa kayo, Mayor, ng mas matindi pang batas sa Valenzuela. Hindi lamang ninyo asahan ang batas na yan na ating nabanggit kanina. Dahil bagamat matibay na yung batas na yan, pero marami pa ring lumalabag. Di po ba? Kaya panahon na magkaroon pa ng mas magandang mga ordinansa ang mga local government dyan.